Alam nyo, ang problema ngayon sa ating pamilya, kaya naging magulo ang ating pamilya, hindi nakasentro ang Diyos sa loob ng pamilya. Ang pamilya na walang purpose, puno siya ng bisyo, puno siya ng mga verbal and physical abuse. Saan ba nanggagaling ang drugs, ang nakawan, ang sexual abuse, ang mga pagbubuli? Yun ay nanggaling sa loob ng ating pamilya. Kaya mapapansin po natin, ang pamilya na walang purpose ay magulo dahil kapag walang purpose na loving God and loving people, nangingibabaw dyan mga kapatid, ang mga practices na ungodly. Dyan ang gagaling ang pandaraya, walang paggalang sa isa't isa, parents ay hindi ginagalang, at dyan ang gagaling ang mga bisyo. At ang masakla pa, kapag sa loob ng pamilya may mga nagiging drug addict. So bakit nangyayari yung pamilya na ganon? Kasi ang pamilya ay walang purpose. That is why ibalik natin ang pamilya natin sa purpose na sinasabi ng Bible. Sa mga nagbabalak magsimula ng pamilya, start your family with a purpose. Na ang tatay at ang nanay higit na minamahal ang Diyos. Ibig sabihin, loving God, isa yan sa pinaka number one priority ng pamilya. Kaya pansinin po natin, sabi nga ni Joshua sa 24:15, "As for me and my house, we will serve the Lord." Ang isang pamilya na may purpose, si tatay, si nanay, kasama yung mga anak na na-disciple, yan ang ideal family. Nagbibigay sila ng galang sa Diyos. Together, sinasamba nila ang Panginoon. Together, they serve God. Ang magandang tingnan, ang tatay ay leader. Ang nanay ay leader. Ang anak ay leader din. Namumuno sila sa mga spiritual ministry. Ang magandang tingnan, makikita mo yung tatay, nagdi-disciple ng tatay. Ang nanay, nagdi-disciple ng nanay. Ang mga anak, nagdi-disciple din ng kapwa nila kabataan. That is a family with purpose. Kaya makikita natin ngayon, ang root cause. Bakit may mga broken family or dysfunctional family? Bakit may mga rebellious children? Bakit ang tatay ay hindi siya kontento sa kanyang asawa? Bakit nangyayari ang ganyang pamilya? Bakit may mga pamilya naghihiwalay? Kasi ang pamilyang yan, hindi na sentro sa purpose. Hindi minahal ang Diyos. Kaya tandaan po natin, hindi tama na ang tatay masyado nang sinasamba ang kanyang misis. Si misis masyado nilang sinasamba ang kanyang mister. Masyado nang nakapokus sila sa isa't isa. Magkukos ng problem yan. At masyadong obsessed sa mga anak. Pag lumaki ang mga anak, naging rebelde niyan, madidismaya ang parents. That is why agapan ang mga pamilya, lagyan ng purpose ang bawat pamilya. Na dapat mula sa tatay, mula sa nanay, at patungo sa mga anak, to love God. Love God with all their heart, soul, mind, and strength. Kaya kapag nasakop ng pagmamahal ang isang pamilya, pagmamahal sa Diyos, masasabi natin na yan na ang godly family. Kaya pag minahal mo yung wife mo, masigit mo na mahalin ang Diyos. Pag minahal mo ang husband mo, masigit na mahal mo ang Diyos. Pag minahal ng mga parents, ang mga anak nila, masigit nilang minahal ang Diyos. Kapag ang anak minahal ang mga magulang, masigit na mahalin ang Diyos. Napakaganda tingnan kapag ganyan ang pamilya. Ang pagmamahal sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Isa lang ang mahalin natin, ang Diyos. Ang masaklap ngayon, nagpapatayan sa kayamanan. Kahit mga pamilya, kahit sa ating government, ang pinaka number one issue sa government natin, corruption of wealth. Why? Dahil hindi nagagamit sa tama ang kayamanan, ang pananalapi, ang resources. Bakit ka nagpapadami ng kayamanan? Para saan mo dadalhin yan? Ano ba nagmo-motivate sa iyo? Bakit kumakayod ka? Na minsan hindi ka na makapag-church at minsan kulang na lang layuan mo ng church. Ano nagmo-motivate sa iyo? Para kumita ng pera. Nagtatrabaho, hindi lang sa araw, pati sa gabi. Para lang magkaroon ng mas malaking kikitain. Pero ang tanong, ano ba layunin mo? Ang kayamanan na walang layunin, patungo niyan, maging ganid ka, maging sakim. Walang layunin eh. Bakit ka nagpapadami ng kayamanan? Para saan mo dadalhin yan? Pang-abuso sa kapwa? Pagmamalaki mo ba? Kaya tandaan natin, you have wealth, you have your resources, you have your property. Your purpose for that is for God. Para sa Diyos yan. Para magamit sa gawain ng Panginoon. Hindi yan pansarili, mga kapatid. Because very clear, sa 1 Timothy chapter 6, verse 10,
For the love of money is the root of all evil. Ang pagmamahal sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Isa lang ang mahalin natin, ang Diyos. At ang pera, ginagamit yan para sa purpose ni Lord. Pwedeng pambili mo ng pagkain, pwedeng pambayad mo sa bill. Tama yan. Pero ang pera na may purpose, binabahagi mo rin sa gawain ng Panginoon. Iniiwasan mong maging sakim at maging ganid. Alam nyo, marami ngayon greedy. Akala nila yon ang kanilang security. Akala nila yon ang kanilang power. If they have wealth. Pero hindi nila alam, yun ang ihuhulog sila sa evil ways. Tingnan ninyo, kapag walang Diyos ang isang tao, pag minahal niyang pera, ang utak niya pinapasukan ng demonyo. Nag-iisip siya kung anong kalukuhan gagawin niya kasi marami na siyang pera. Isipin niya kung ano-anong mga gawa ng mundo ang nasa utak niya dahil wala siyang purpose. Kaya ang paggamit ng salapi na walang purpose, ikakapahamak ng tao. And for them, power yon ang tingin nila. Yun ang sumisira sa buhay ng tao. Kaya natuto siya mag-corrupt, natuto siya magsinungaling, and sometimes ang iba ginagamit pag-hire sa kalaban nila. Di ba? Pumapatay ang pagmamahal sa salapi. Kaya dito, pinapakita ko sa atin, if you know your purpose in life, everything that you possess is for God. Bahay mo, ginagamit sa gawain ng Lord. Sasakyan mo, ginagamit sa mission. Dahil kapag meron ka, maliit man o malaki, estudyante ka man, bago ka lang sa pagtatrabaho o pagninegosyo, anumang meron ka, may mga tao kang nilalapit sa Diyos, ginagastusan mo yan. Biro mo yung dadalhin mo sa gawain ng Lord sa mga conference, nakasakay yan sa kotse mo, so may gastos yan. Pero hindi mo binibilang yon. Bakit? Alam mo yung purpose eh. Mahirap ang purposeless life. Mahirap ang buhay na walang purpose. Naubos pera mo, walang pinuntahan. Umunlad nga negosyo mo, wala namang bahagi si Lord yan. Gagamitin ng demonyo yan. And that's the truth. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, dapat may purpose yan. Kapag ikaw ay pinayaman ng Diyos, ipinaunlad niyang negosyo mo, umunlad ang trabaho mo, hindi para maging sakim ka o maging ganid. Ginagamit mo yan kay Lord. Ang taong matalino ay nag-aabot ng mga taong nasisira na ang buhay. So ang isang tao na matalino, na nabuo ang buhay niya, ang kanyang number one na ginagawa, he is a soul winner. Very clear yan sa Proverbs 11 verse 30. The fruit of the righteous is a tree of life, and he who is wise wins souls. Ang isang wise na tao, may pagmamahal yan sa kanyang kapwa. Sa panahon natin ngayon, maraming mga ruined life. Nasira sa bisyo, nasira sa sugal, nasira sa vices, nasira sa wrong relationship. Marami po ngayon ang buhay ay sira. At marami ngayon naghahanap paano mabuo buhay nila. Ang napuntahan nila mga wrong teaching, wrong doctrine, nasira na buhay, lalo pang nasira. Rampant ngayon ang mga drug addiction, rampant ngayon gambling, na kahit sa online, marami na nasira dyan sa online gambling. Maraming nasira ang relationship dahil sa pagsusugal. Kaya rampant ang nakawan, mga bisyo. Now, bakit dapat tayo nagwi-win soul? Maraming tao ngayon, wala ng pag-asa ang buhay, wala ng kapayapaan. Maraming mga tao ngayon kailangan ng kagalingan. That is why dapat ninyong maintindihan, ang isang wise builder, taglay niya si Kristo sa buhay niya at hindi siya makasarili. Gusto niya ang tao may kapayapaan katulad niya, may pag-asa katulad niya, may pagbabago ang buhay katulad niya. Gusto niya ang mga tao ay magkaroon ng kagalingan katulad niya. Maraming may sakit sa isip, maraming may mga mental problem, maraming mga taong negative, maiksi ang pangunawa. Kita natin yan sa kapaligiran natin. Sunod-sunod ang road rage. Maiksi ang pasensya. Matindi na ngayon, mga kapatid. That is why we need to be vigilant. Maging aggressive po tayo, maging on fire po tayo to win souls. Ang nakakagawa lang nito, ang isang wise builder. Kasi pag ang buhay mo ay nabuo, ang buhay mo ay naayos, you build lives of other people. Hindi ka makabuild ng buhay ng marami kung ang buhay mo rin ay sira. Panawagan to sa lahat ng mga churches, nagtatago lang sa kantahan, sa yawan, fellowship, at karamihan churches ngayon naging religious. Maraming napapahamak everyday. Maraming namamatay na walang Diyos ang buhay. Pero maraming Kristiyano ang tahimik lamang, kampante lamang. Kasi hindi yan mga wise builder. Why? Kasi maraming Kristiyano ngayon namumuhay na katulad na rin ng sanlibutan. Ang isang tao tinatawag ng Bible na wise man kasi siya yung may pagmamahal sa mga napapahamak. Inaabot niya yung nasa kadiliman. Inaabot niya yung magulo ang kalagayan ng buhay. At nagpapasalamat tayo sa mga taong may apoy
way na even in online platform, nag-aabot sila ng mga tao kahit na sila'y pinapahiya, pinagtawanan, hindi pinapansin. Pero tuloy-tuloy sila na lumalaban to build the lives of other people. And that is winning souls. Kaya mapapansin natin, matatawag ka lang na wise builder because you understand the word. Ang mga wise builder, ginagawa nila ang sinasabi ng Biblia. Naunawaan nila eh. Kaya nagwi-win soul kasi this is a command. Ang mga taong matalinong nagtatatag ng buhay ng iba, ito yung mga ang mga taong hindi marunong mag-adjust, mga immature person yon. Yan ang mga baby, yung mga bata, di ba? Iiyak na lang bigla yan, magdadabog, immature eh. But if you are a mature person, ano man ang kalagayan ng buhay mo, sabi mo palagi, I can do all things through Christ who strengthens. Si Pablo, sa pangangaral niya, nag-adjust siya. Kahit sa loob siya ng bilangguan, still, ang gospel ay hindi nagagapos. Discomfort si Pablo sa loob ng bilangguan, marami pa rin ang naligtas. Philippians 4:11 to 13. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masyahan maging anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko na ang magikahos, naranasan ko na rin ang managana. Natutuhan ko na ang sikreto kung paano masyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. This is a very good verses of adjustment. Si Pablo, naranasan niyang maghikahos, naranasan niyang magutom, naranasan niyang mawalan, naranasan niya ring managana, naranasan niya ang magandang kalagayan sa buhay, ang mabusog. Si Pablo, nag-a-adjust siya sa sarili niya. Ano man ang sitwasyon niya sa buhay, hindi siya nagko-complain sa Diyos. Hindi siya nagrereklamo. Bakit? Well-adjusted ang life niya. Yun ang nais ng Diyos sa buhay po natin. Hindi puro sarap. Hindi puro madali. Dapat maranasan din natin ang hardship, maranasan din natin ang difficulty sa buhay natin. So ang adjustment hindi madali. Sometimes painful siya. But you need to obey God. At sino umaani niyan? Ikaw. Maging strong person ka. Kasi nagtuturo sa atin yan sa maturity. And that is the standard of discipleship. Hindi po bed of roses ang discipleship. May mga tinikang madadaanan. May persecution sa buhay mo sometimes as you following the Lord. But you are matured enough to stand for it. Nagbubunga ka, maraming bumabato sa iyo, marami ang mga nag-uusig sa iyo. But still, you remain strong. Because you embrace the standard of discipleship. Kaya nga si Jesus, ang primary framework niya sa discipleship, deny yourself. Ang number one kalaban natin, and that is ourselves. Kapag you deny yourself, you trust God. Siya na magdadrive ng buhay po natin. E mapapansin ninyo, nung siya na nagdadrive ng buhay natin, napakasmooth ng takbo ng buhay natin. All we need to do is just to obey the principles of God. As abang sinusunod natin ang prinsipyo ng Diyos, tayo din ang nagbe-benefit. Kaya marami ngayon may struggle, marami ngayon nakipag-tug of war sa Lord, pinaglalaban ang sarili kahit wala na sa salita ng Diyos. Nagkakaroon ng tinatawag na damage. Hindi nadadamage ang Diyos, hindi nadadamage ang church. Sarili natin nadadamage. If we don't adjust in any situation. So, kung gusto natin ng isang matagumpay at maayos na journey sa buhay, we need to adjust ourselves. And that is the price of discipleship. That's the standard of discipleship. Ano yung mga hindi nasisira? Hindi siya nagigiba. Hindi siya matitinag. The Word of God. That is in Matthew 24, verse 35. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ko ay mananatili magpakailanman. Kaya nga dapat ang buhay natin, nakasalig tayo sa salita ng Diyos. Ang pinakamanual ng tao is the Word of God. Once na may violation tayo sa Word of God, hindi masisira ang Word of God, ikaw ang masisira. We are shakeable if we don't obey the Word
Word of God. Kaya mapapansin ninyo, marami naniniwala sa Bible, hindi naman nagdi-devotion, hindi naman sumusunod. Kaya pagdating ng mga pagsubok, madali kang bumigay. Kasi sumandal ka sa mga sabi-sabi ng ibang tao. Doon ka palagi nakasandal sa opinion ng ibang tao. Hindi ka nagbaba deeper sa Word of God. Kaya ang prinsipyo mo sa buhay, shakening siya. And sometimes, nagbabago-bago tayo kasi wala kang pundasyon. Ang pinakapundasyon ng buhay ng tao is the Word of God because the Word of God is unshakable. Kaya tayo naging shakable, ina-adapt natin ang wala sa salita ng Diyos. Like for example, divorce. Sa ibang bansa, ang divorce ay legal sa kanila. Paghihiwalay sa mga mag-asawa. So, the Bible said, I hate divorce. Ang paghihiwalay ay hindi kalooban ng Panginoon. Pangalawa, same-sex marriage. Kinakasal na ang lalaki sa lalaki, babae sa ibang bansa. Pero sa atin ay hindi ito nagkaroon ng batas. So, kapag nangyari yan, na ang bansa ay sumuway sa salita ng Diyos, ang bansang yon ay matitinag. Ang pamilya matitinag, masisira. Kasi violation sa Word of God. Abortion. Sa ibang bansa, kapag ayaw mong mabuntis, pwede mo ipalaglag. Pero ang salita ng Diyos ay laban sa ganong gawain. Kaya nga ang bansa na pinagpapala ay sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya nga sa araw-araw nating pamumuhay, ang pagsamba natin, morning simbahay, bahagi ito ng pagbibigay natin ng pagsunod sa salita ng Diyos. Pagdi-devotion, pagpipray, at diyan ka tumitibay, tumatadag ka. Kasi doon ka sa unshakable. And that is the Word of God. You practice the Word of God, you live according to the Word of God. Hindi tayo nakasandal sa ating emotion. Hindi tayo nakasandal sa opinion ng ibang tao. Kapag may violation, even sa Word of God, buhay mo ay hindi rin nagiging strong. Ibig sabihin, never touch and go against the Word of God. Kasi masisira ka. Ang pamilya ko, shakeable to pag walang Word of God. Ang government, magiging shakeable yan kapag hindi nakasalig ang journey sa Constitution. Kasi minsan ang Constitution natin, may halong salita ng Diyos yan. Lahat ng galawan natin, dapat may binabatayan tayo. Sa mga decision making natin, dapat nakasalig tayo sa isang bagay na unshakable so that you live unshakable life. Kaya iba minsan may doubt, may confusion, iba kinakapitan eh. Kumakapit tayo sa mga bagay na nasisira. Dapat kumakapit ka sa mga bagay na hindi nasisira, hindi natitinag dahil may effect yan sa iyo. Kaya dito ngayon, binabalik tayo, never